Purihin ang Diyos, dakila siya, maluwalhati siya sa ating mga buhay. Kayong araw na ito ay nasa pang-apat na liham na tayo para sa 7 iglesia na nakasulat sa Revelation chapter 2 and 3. Ito po yung katayuan ng mga churches sa mga huling panahon. At ito po ay dapat po nating pakinggan yung sinasabi ng mensahe dito sa mga talatang ito. So balik tanaw muna tayo dun sa mga una nang nakuha natin. Ito yung sa church ng Ephesus na tinaguri ang The Loveless Church, na ang payo ng Panginoon Kristo ay do the work that you did at first that were motivated by love. Kasi sila po ay gawa na lang naggawa at wala naman ng pag-ibig na gumagana sa kanila. So do not let your love, our love for Jesus, grow cold. Napakahalaga po yon na tayo po ay lalo pang tumindi yung ating pag-ibig sa Panginoon, lalo na sa ginagawa natin, lalo na tayo na tinawag ng Panginoon sa kanyang ministeryo. At ang pangalawa ay yung sulat sa church in Smyrna. Ito yung the persecuted church na ang payo ng Panginoon Kristo, be faithful, be overcomer. Do not fear the persecution of the world dahil sila po ay pinipersecute, sila ay talaga naman na pinahihirapan dahil sa kanilang pananalig sa Panginoong Hesukristo. And third is the church in Pergamos, the compromising church. So ito po ay sila po ay nag-compromise na sa makamundong gawain. At dito sa church na ito ay hindi mo na makilala kung sino yung totoo na church at saka yung mga peke. Kaya naman dito mismo ay sinabihan sila ng Panginoon na magsisi, pagsisihan at talikdan yung kanilang masamang gawa at mga kasalanan. So dito po sa mga talatang ito ay trust the Lord. Trust the Word of God upang tayo po ay maging malakas at manatiling tapat sa ating pananalig sa Panginoon. So ngayon ay nasa ika-4 na bahagi na tayo ng larawan ng iglesia bago sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, the church in Thyatira. Sila po ay tinawag na tiwaling church, the corrupt church. Maka-worldly na sila. So sila po ay naging masama. Naging tiwali sila dahil pinagsama po nila yung katuruan ng pagano at ng katuruan ng Kristiyano. So itong church sa Thyatira ay mas pinahalagahan nila yung bagay sa mundong ito kaysa sa mga espiritual na bagay. Sabi nga sa verse 18, chapter 2 verse 18, to the angel of the church in Thyatira write, these things says the Son of God, who has eyes like a flame of fire and his feet like fine brass. Jesus gives a description of himself dito po sa verse 18 na rito, na sinabing ganon, who has eyes like a flame of fire and his feet like fine brass. So dito po sa talatang ito ay wala pong maitatago. Wala tayong maitatago sa paningin ng Diyos. Lahat ay lantad. Walang makakapagtago sa Diyos. Lahat ay hayag at lantad sa paningin niya. Dahil sa Kanya po tayo magbibigay sulit. Verse 19, I know your works, sabi ni Jesus. I know your love, your service, faith, and your patience. And as for your works, the last are more than the first. Nalalaman ko ang ginagawa mo, ang iyong pag-ibig, katapatan, paglilingkod at pagtsatsaga. Nalalaman ko, higit kaysa noong una ang ginagawa mo ngayon. Now, sabi ng Panginoon Kristo, I know your love. Alam ko yung charity work mo. Amen. So, ang church sa Thyatira, sila po ay, punong-puno ng pag-ibig. Kasi ayaw nilang makasakit sa kanilang kapwa. Kaya naman, pinababayaan nila, pinapahintulutan nila yung mga masasamang gawa ng mga believers doon. Okay lang sa kanila. Kasi nga, ayaw nilang makasakit ng damdamin, ayaw nilang pumuna. Parang tayo, no? Sometimes. O ikaw, marahil, kahit na nakikita mo na mayroong mali na ginagawa ang isang kapatiran o kasamahan sa church, ay hindi mo sinasaway. Why? Ayaw mo kasing masaktan ang kanyang damdamin.
Amen. So itong church ng Thyatira, they exercise love by tolerating evil. So kaya naman yung church dito ay, alam po ninyo, ito po ay sinaway mismo ng Panginoong Jesucristo. So dito, sa talatang binasa natin, ang Thyatira Church ay sila po ay pinapurihan sa kanilang mga magagandang ginagawa, sa kanilang charity, sa paglilingkod nila, yung pananampalataya nila, yung kanilang pagtsatsaga. Magagandang katangian, hindi ba? Na tila walang maipipintas sa church na ito. Pero sabi ni Jesus, nalalaman ko. Yun po yung sabi niya, kaysa, higit pa nga kaysa noong una yung ginagawa mo ngayon. So kumbaga, talaga nag-excel pa sila doon sa mga katangiang yon. Pero sabi ni Jesus, dito, I know. Alam ko, nalalaman ko ang iyong ginagawa. Amen. Jesus knows all. Even our secret, yung mga sekreto natin, yung mga pag-iisip natin o iniisip natin, wala tayong maitatago sa Diyos. Amen. So lahat ay exposed, lantad sa harapan ng Panginoon. Kaya naman, ang church ng Thyatira, dahil akala nila ay okay sila pero inilantad mismo ng Panginoon yung tunay na kalagayan ng church ng Thyatira. Verse 20, sabi, nevertheless, I have a few things against you because you allow the woman Jezebel who calls herself a prophetess to teach and seduce my servants to commit sexual immorality and eat things sacrificed to idols. So dito, yung pangalang Jezebel, ito po ay sagisag ng bulaang propeta na siyang nag-aakay sa mga tao para sa literal at espiritual na pakikiapid. So yung church ng Thyatira ay pinahihintulutan nila ang isang pagtuturo na siyang naglalayo sa pananampalataya para sa mga member ng church. Sila ay nagtuturo ng immoralidad, kahalayan, na sinasabi na hindi naman seryoso yan. Yun ang sinasabi dito. It was not a serious matter, hindi daw seryosong bagay para yun sa mga mananampalataya kung ang ginagawa nila ay immoralidad. So dito ay nagpapakita na yung mga bulaang mga ngaral ay ipinapangaral lamang kung ano yung gusto mapakinggan ng mga tao. Ito yung pinapangaral nila. Sila ay nagbibigay ng mga mensahe na ayon doon sa kagustuhan ng tao. Ayon doon sa tumutugon sa kung ano ang kanilang ginagawa. Pero anong sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9? Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, no sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. Maliwanag sa Tagalog, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Nako, believers, alam po ninyo, may mga nadadaya talaga, mga mananampalataya sa Panginoon Jesucristo. Akala nila okay, pero hindi po yun okay. Sabi niya, huwag dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait o magdaraya, ang ganyang mga tao ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. So dito, ang hindi pagpansin sa kasalanan ay panganib, nahahawa sa ating buhay. Maging yan man ay sa ating espiritu, sa ating kaisipan, sa damdamin at sa pisikal. So ang kaaway, wala nang iba kundi ang dyablo ay maparaan para tuksuhin ka sa iyong kaisipan at pangangatwiran, maging sa iyong kapasyahan. Amen. So sabihin niya kung ano-ano ipapasok niya sa kaisipan mo, okay lang yan. Yun ang sasabihin niya. Bibigyan ka niya ng pangatwiran. Di ba may mga believers na pag ganyan nakagawa ng pagkakamali o kasalanan, ay binibigyan nila ng justification yung kanilang sarili. Nandyan ho ba kayo? At sila ay gumagawa ng isang kapasyahan na mali na taliwas doon sa ninanasa ng Panginoon Jesucristo.
May mga nagsasabi pa na ang maliit na kasalanan, yung hindi halatang kasalanan, ay okay lang kapag ang lahat ng bagay ay ayos naman. Wala namang epek. Sa ngayon, oo. Pero sa bandang huli, mayroon po yung epekto. Ito po ay hahawa yan mula sa espiritu, sa kaisipan, sa damdamin natin, nabobola na natin yung ating sarili, pati yung ating kapasyahan. Tandaan po natin, ang kasalanan ay kasalanan. Walang cute na kasalanan. Nakikita ng Diyos ang laman ng ating puso at maging yung ating motibo. Bakit mo ginagawa yon? So sa sermon sa bundok ni Jesus, dito ay sinasabi o natutunan natin na ang kasalanan ay higit pa sa gawa. Ito ay tungkol sa puso. Kasi akala natin, yung pag ginawa mo isang bagay, ay eto lang yung sinasabing kasalanan, hindi po yun. Dahil sinabi mismo sa Matthew chapter 5, verse 21 to 22, ang pagpatay ay nagsisimula sa puso. Gayon din naman sa verse 27 to 28, na ang pakikiapid at pangangalunya ay nagmumula rin sa puso. Yung nga lang titingin ka ng kalaswaan sa isang babae, isang lalaki, ikaw ay nangangalunya na, yung po yung sinabi, salita ng Panginoon. And murder begins in the heart. Ikaw nga, nagalit sa kapatid mo na wala namang dahilan. Yan po ay murder na. Yung po yung sinabi dyan. So ang kaaway na dyablo, inaakit kang maniwala sa kasinungalingan. Tulad ni Eva, sa hardin ng Eden. Sa Genesis chapter 3. You see, dito mismo sa garden na nangyari pa. Yung pang-aakit ng dyablo, isa loob pa kaya ng church? Nandyan ho ba kayo? So ang gawin natin, tanggihan at talikuran ang kasalanan sa puso at magsisi. Amen. Dahil ang dyablo ay walang gagawin yan kundi tudyuin ka, totoo ba? Sinabi ba talaga? Amen. So Matthew chapter 3 verse 20, sabi po, magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Amen. So napakahalaga po na magsisi na, tumalikod na doon sa gawang masama, dahil hindi po natin maikakaila na sinasabi mismo sa Biblia na malapit nang dumating ang Panginoon Kristo. Tayo bilang mananampalataya ay hindi pa naman po talaga tayo perpekto. Lahat ay nagkakamali pa. Lahat ay nagkakasala pa. Ngunit kailangan po nating magsisi. Yung sinasabi sa 1 John 1:9 at saka sa 1 John chapter 2 verse 1 na ipahayag natin yung ating mga kasalanan at tayo po ay patatawarin Panginoon. Amen. Ang katotohanan, ang salita ng Diyos ang nagpapalaya sa mga believers. Hello believers, pag ikaw ay nagkamali, ang salita ng Diyos ang magpapalaya sa iyo. Ito yung gabay para manatiling makasunod at makapaglingkod sa Panginoong Hesukristo. Amen. Ito rin, ang katotohanan ito rin ang makakapagpanatili sa atin sa ating pananalig, sa ating inaasahan at pag-ibig kay Kristo. At tayo po ay lalago sa Panginoon at magaganap yung dakilang layunin niya sa ating buhay. Ang tanong, papayagan mo bang magpatuloy ang kasalanan sa iyong buhay o magsisi? Ay, mamili ka. Amen. So tayo po, alam po ninyo ang Panginoong Hesukristo, pag nagbibigay po siya ng pagpili, hindi ho tayo pinagpipili ng marami, kundi dalawang bagay lang. Amen. And in verse 21, sabi pa rito ng Panginoong Jesus, and I give her time to repent of her sexual immorality, and she did not repent. Binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisihan at talikdan ang mahalin na pamumuhay, ngunit ayaw niyang magbago. So ito po ay tawag ng pagsisisi. Sabi nga sa Luke chapter 13 verse 5, ay sinasabi po dyan, unless you repent, you will all likewise perish. Malibang magsisi ang isang tao, siya ay mamamatay. Siya ay mapapahamak sa impyerno. Kaya nga sabi ng Panginoon dito, nagbigay siya ng hope. I gave her time to repent. Binibigyan tayo ng Panginoon para tayo ay makapagsisi.
Amen, binibigyan tayo ng pagkakataon ng panahon. Ganon katyaga ang Panginoon sa atin. Purihin ang Diyos. Amen. So dito mismo, ito po ay, ang kahulugan po nito, ito ay magbago na ng isip at ng direksyon. Amen. Sa pagsunod sa ating ninanasa sa kalooban ng Diyos, sa kaparaanan ng Diyos. Amen. So God has given you us to decide to follow Him. Hindi na yung ating sarili. Sabi nga dyan, dito, na yung paningin ng Panginoon, yung tingin niya, na parang apoy, nagbabagang apoy, tagusan po yan. At nakikita niya yung ating mga ginagawa, yung iyong ginagawa, maging sa kabila ng iyong ginagawa na mabuti, kita ni Lord kung ano yung likod nun sa mga bagay na ginagawa nating mabuti. Amen. Kaya nga dito mismo ay binatikos at tinilugsa ng Panginoon sila. Sabi nga po dyan, you allow the woman Jezebel to call herself a prophetess to teach and seduce my servants to commit sexual immorality and eat things sacrificed to idols. So pinapayagan mo si Jezebel na ang babaeng nagpapanggap na sugo ng Diyos, nililinlang niya ang aking mga lingkod. Ibinubulid sa kahalayan at inuudyo kang kumain ng pagkain handog sa Diyos-Diyosan. Amen. So dito mismo, ang church sa Thyatira, sila po ay kinasuhan for spiritual wickedness. Yan po yung sinasabi diyan. Dahil po sa matindi na pagkababa o ng kasamaan ng mga tao sa Thyatira, bumaba sila yung kanilang spirituality. Dahil sa kahalayan at kasamaan na kanilang ginagawa, naturo mismo ng bulaang propeta. Kaya sa verse 22, indeed, I will cast her into a sick bed, and those who commit adultery with her into great tribulation, unless they repent of their deeds. Amen. So unless they repent of their deeds, laging nagbibigay ng pagkakataon na makapagsisi. Amen. Ngunit sabi ni Jesus, but Jesus says, she was unwilling. Ayaw niyang pagsisihan yung kanyang ginawang kasamaan. Kaya na po ang sabi diyan, and so the judgments must come. Amen. Sa verse 23, ano po, I will kill her children. Ito po yung children, ito po yung followers with death. And all the churches shall know that I am He who searches the mind and hearts. And I will give to each one of you according to your works of the flesh. Ito po yun. According to your works, ito po yung pita ng laman. Sabi sa Tagalog, ako ang sumisiyasat sa puso't isip ng mga tao, gagantihan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa iyong mga ginagawa. So dito mismo rito ay sinabi that all churches shall know that I am He, sabi ng Panginoon Kristo, searches the mind and the heart, and I will give to each one of you according to your works, sa pinaggagawa mo o pinaggagawa natin. Amen. So dito mismo ay sinisiyasat ng Panginoon yung kaisipan at yung puso ng bawat isa. Wala po tayong maitatago sa Panginoong Kristo. Alam niya kung ano yung laman ng ating puso. Alam niya kung ano ang ating iniisip. Amen. Ang kasalanan na sinusubukan nating itago sa Diyos, kailangan po nating ikumpisal. Kailangan po nating aminin sa Panginoon, sabihin sa Kanya. Amen. Praise God. Hallelujah. So the testing, the mind and the heart, ito po ang tinutukoy po, ito yung mga sikreto Yung bang bagay na ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. Walang ibang nakakaalam. Pero anong sabi ng Panginoon? Ang salita niya sa Jeremiah chapter 17 verse 10 says, I, the Lord, search the heart. I test the mind even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings. Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at gagantimpalaan ayon sa kanyang ginawa. God searches our heart and understand what we cannot see. Yung hindi natin nakikita niya, nalalaman niya.
Amen. God knows the heart because He searches the heart. Alam niya yung ating puso kasi sinisiyasat niya. Tinitingnan niya. Amen. He tries the mind for the purpose of distributing rewards according to the way and doings of His man. Sinusubok niya yung ating kaisipan. Amen. Para sa layunin na ikaw ay bibigyan ng gantimpala o hindi o parusa kaya. Amen. So Psalms 139 verse 23 to 24 says, ito po yung prayer ni David. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Amen. So ito yung, dito mismo sa talatang binasa natin, ay mayroon pong 6 na prayer request si David. Sabi niya, search me, siyasatin mo ako, Panginoon. Know my heart. Alamin mo yung totoong laman ng aking puso. Try me. Subukin mo yung mga ninanasa ko kung ito pa ay ayon sa kalooban mo. Pang-4, know my thoughts. Alamin mo kung ako nga ba ay tapat sa aking iniisip. Number 5, see if there be any wicked way in me. Kita mo, tingnan mo, batid mo yung mga lihim ng aking buhay. And sa verse 6, sabi niya, kung ito man po ay nakita mo, bukas sa'yo, akayin mo ako sa buhay na walang hanggang. Lead me. Amen. Psalms 26 verse 2 says, examine me, O Lord, and prove me. Test me. Try, refine my mind, my thoughts in my heart. Amen. Ako iyong sisiya sa atin. Subukin mo ako, Yahweh. Hatulan mo ang layunit iniisip ng sarili. Amen. Praise God. So I pray that this prayer request of David ay maging prayer din po natin. Na tayo ay magpasuri sa Panginoon. Magpasiyasat tayo sa Panginoon. Amen. Ipakita sa atin ano nga ba talaga ang laman ng ating puso, maging ng ating mga iniisip. Amen. At kung may makita siya na hindi ayon sa kalooban niya, tayo po ay aakayin ng Diyos sa kanyang katwiran. Purihin ang Panginoon. And in verse 24 ng Revelation chapter 2, now to you I say, and to the rest in Thyatira, as many as do not have this doctrine, who have not known the depths of Satan, as they say, I will put on you no other burden. Ngunit ang ibang taga-Thyatira na hindi nakinig sa masamang turo ni Jezebel at hindi natuto ng tinatawag na malalim na lihim ni Satanas, ay hindi ko bibigyan ng pasanin. Deep secret of Satan ay ito po yung mga maling katuruan na hindi ayon sa salita ng Diyos. Marahil ito ay bawas o ito ay dinagdagan. Now, 1 Corinthians chapter 15 verse 33, sabi po dito, do not be deceived. Kaiingat kayo. Mag-ingat tayo. So binibigyan tayo ng warning sa salita ng Panginoon na mag-ingat sa mga bagay na ating pinapakinggan, sa mga bagay, sa mga taong ating sinasamahan, kung saan tayo dinadala ng mga yan. Matthew 24 verse 4, Jesus said, take heed that no one deceives you. Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Kaya napakahalaga po talaga na tayo po ay laging magbasa ng salita ng Diyos. Saliksikin natin ang salita ng Diyos. Diyan po ay nangungusap ang Diyos sa atin kung nasaan pa tayo. Hebrews chapter 12 verse 15, looking carefully lest anyone fall short of the glory of God. Amen. Pag-ingatan ninyong huwag talikdan ninuman sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo. Mag-ingat. Yan po yung sinabi sa salita ng Panginoon. Ito po ay warning, babala para sa atin. Sa takbuhin natin sa buhay na ito. Amen. Alam po natin na nakikita na natin lahat yung badya na malapit nang dumating ang Panginoong Jesucristo. 2 Thessalonians chapter 2 verse 10, and with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. So, kumbaga sabi sa Tagalog, gagamit sila ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak. Sabi nga sa Bible, even the elect will be deceived. Kaya kailangan po talaga mag-ingat tayo. Mga taong maliligtas sana kung
kanilang tinanggap at inibig ang katotohanan. Amen. So we need the guidance of the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu Santo ang siyang gagabay sa atin, ang siyang aakay sa atin sa buhay na ito upang tayo po ay makapamuhay ng ayon sa layunin ng ating Diyos. Amen. At makamtan yung pangako niya, yung korona ng buhay balang araw. Amen. So ang kaaway na dyablo, tinutukso ka sa iyong kaisipan at sa pangangatwiran na ang kasalanan ay okay lang kapag okay naman ang lahat. Amen. Yung po yung sinasabi dyan, alam po ninyo, pag ang isang tao ay nagkakasala, alam po sa isip mo, yung binibigyan mo ng katwiran, ng rason ang iyong sarili para mabigyan ng hustisyang maganda, kuno ang iyong bagay na ginagawa. And Revelation chapter 2 verse 25 says, "But hold fast what you have till I come." Gayunman, sabi niya, ingatan ninyong mabuti ang mga bagay na katangian na nasa inyo hanggang sa pagdating ko. Sabi sa Pinoy version sa New Testament, huwag kayong bibitiw sa mga teaching ko hanggang sa dumating ako. Huwag bumitiw sa mga bagay na natutunan natin. Marami na tayong natutunan at napakinggan mula sa aral ng salita ng Panginoon. Sabi diyan, huwag bibitiw. Ingatan yung katangiang nasa atin na hanggang sa pagdating ng Panginoon Kristo. Dito sa Church of Thyatira ay mayroon pong mga nalabing mga mananampalataya na hindi umayon, lumaban sila sa impluensya ng mga maling tagapag-aral. At ang Panginoong Kristo ay nagbigay ng aliw sa mga konte o sa mga natirang mga mananampalataya na hindi umayon sa turo ng mga bulaang propeta na sabi diyan, hold fast, huwag bibitiw. Yun po yung sinasabi diyan. Huwag bibitaw doon sa biyaya at pagpapala na nasa iyo na hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Kristo. Amen. So kung ikaw ay nagdaranas ng mga kahirapan sa panahong ito, do not let them turn you away from God. Amen. Huwag hayaan na ito yung magpataboy o magpaalis sa'yo sa piling ng Panginoon. Sa halip, ikaw ay manatiling tapat. Tayo ay manatiling tapat at patuloy na lumapit sa Panginoon ng may katapatan. Magtiwala sa Diyos at alalahanin natin yung heavenly reward na inalaan sa atin ng Panginoon Kristo. Revelation chapter 2 verse 10 says, "You will have tribulation." Nako, kaya sabi rito, magkakaroon ka ng pagsubok, pag-uusig. Pero sinasabi diyan, "Be faithful unto death, and I will give you the crown of life." So this is about the joy of eternal life given doon sa mananagumpay, putong ng buhay. So, ang Panginoong Kristo, Jesus never says that by being faithful to Him, ay may iwasan natin. Kumbaga, exempted ka na sa troubles, exempted ka na sa suffering, sa persecution. Pero ang sinasabi niya dyan, kailangang maging tapat tayo sa kabila ng mga pagsubok. Amen. Dahil sa mga pagsubok na dyan lang naman talaga tayo mapapatunayan kung genuine ba yung ating pananalig sa Kanya. Amen. Hallelujah. So kailangan tayo po rito ay sinasabihan ng salita ng Panginoon na manatiling tapat. Amen. At ituon natin yung ating paningin sa Panginoong Kristo. Katulad ni Pablo sa Philippians chapter 3 verse 13 to 14. "Brethren, I do not count myself to have rise of the upward call of God in Christ Jesus." Amen. Look unto Jesus. Amen. The author and the finisher of our faith. Amen. Hallelujah. Praise God. And verse 26, "And he who overcomes and keeps my work until the end, to him I will give power over the nation." Ano itong power na ito? Ito po ay authority. Amen. Pamamahala sa mga bansa. Verse 27, "He shall rule them with a rod of iron, they shall be dashed to pieces like the potter's vessel." So ito po yung pangako. The promise is of authority to share in Jesus. Amen. The King of Kings. Amen. Yan po ay nakasulat sa Psalms chapter 2. Amen. Hallelujah. And in verse 28, I will give him the morning star.
Sabi po dyan sa Revelations 22 verse 16, I, Jesus, the bright and morning star, Jesus promised to give Himself. Magkaroon po tayo ng bahagi, makibahagi po tayo sa kaluwalhatian at kapamahalaan sa Kanya. Sino mang magtatagumpay. Amen. And in verse 29 says, He who has an ear, let him hear with the Spirit says to the churches, kung may pandinig kayo, sabing ganon, pakinggan ninyo ang sinasabi ng salita ng Diyos. So, kailangan po nating isagawa ang salita ng Diyos sa bawat sitwasyon at hingin sa Holy Spirit na buksan ang ating spiritual ear upang mapakinggan ang sinasabi ng Espiritu sa ating puso. Aminin po natin ang kasalanan. Aminin mo ang kasalanan at yakapin ng lubusan ang pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. Manatiling tapat sa pananalig laban sa taktika at pakana ng dyablo. At ang payo ng Panginoon Kristo, ito yung instruction niya. Sabi niya, judgment is coming. Keep the faith. Ang paghuhukom ay darating. Manatiling manampalataya. Kapatid, kaibigan, manatiling manampalataya. No matter yung mga pinagdaraanan mong kahirapan, pagsubok na iyong hinaharap sa mga panahong ito, sabi diyan, manatili sa pananampalataya. Amen. So itong mensaheng ito sa Church sa Thyatira ay sinasabihan ang bawat isa, bawat mananampalataya to avoid both sexual and spiritual adultery. Keep your moral standard clear. Amen. Husayan po natin ang ating buhay Kristiyano, buhay mananampalataya kay Kristo Jesus. Amen. Purihin ang Diyos. Aming Ama sa langit, maraming salamat o Diyos sa mensahe na tinanggap namin ngayon mula sa iyong salita. Dalayan nga namin, Panginoon, na kami ay manatili sa aming pananalig sa iyo, na hindi kami bibitaw, Panginoon, sa pananalig namin sa iyo. At manatili kaming tapat, o Diyos, na maglingkod sa iyo bilang aming Panginoon, tagapagligtas. Amen. Purihin ang Diyos.